Ayan, amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan. So, sige, magandang umaga. So why don't we just bow our heads in prayer? Lord, maraming salamat po sa araw na ito. We thank you, Lord, that you are our God and that you are here with us, in us. And we thank you, Lord God, na ikaw po, Panginoon, yung Diyos na faithful sa bawat isa. And Lord, we just thank you for the things that you will do today. Lord, yung salita mo na mag-work sa aming mga puso, I pray, Lord God, that help us receive your word today. And let your word operate in our lives, O Lord, upang sa ganun mag-glorify ka po sa buhay namin. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so sige po, meron po akong tanong sa inyo. And I want you to stand kung kayo po ito, okay? Sino po sa inyo ang first generation Christian sa family? Ibig sabihin, sa pamilya nyo, ikaw pa lang yung Kristiyano. First. Sige, tayo po kayo. Okay, may isa. Thank you. Dalawa. Meron pa po ba? Huwag kayong mahiyang tayo. Yan, huwag kayong mahiyang tumayo. Okay. Sino po sa inyo yung second generation Christian? Ibig sabihin, yung nanay nyo or magulang nyo ay Christian. Kaya po kayo ay Christian today. Sige po, tayo po kayo. Ayan. Ay, marami din tayo. Sige, maupo po. Sino po dito yung third generation Christian? Ibig sabihin, yung lolo mo or lola mo Kristiyano, tapos nanay mo, and then, or magulang mo, tatay mo, tapos kayo ngayon. Third generation. Hindi niyo alam. Okay, maupo po kayo. Sino po yung first time sa buhay niya ngayong taon na mag-church pa lang po ngayon? Okay. Bakit ko po ito tinatanong? Because as we've been talking about sa Proverbs, yun po yung ating series, no? Proverbs chapter 4 today, gusto ko pong ipaalam sa atin na wisdom is intergenerational. Ibig sabihin, yung truth ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon, yung salita ng Panginoon is intergenerational. Ibig sabihin, na ipapasa po ito from one generation to another. Okay, so sige. And as you listen, I want you to think of, habang nakikinig po kayo, ilagay niyo po sa isip niyo, alalahanin niyo kung ano kang henerasyon na Kristiyano sa family ko, okay? Sa family mo. Sa Proverbs chapter 4 verses 1 to 3, sabi po niya, "Listen, my sons, to a father's instruction, pay and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. For I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother." Dito po sa verses na to, makikita po natin yung tatlong generations. Si David, na tatay ni Solomon, kaya actually sa verse, yung sinabi niya, my father, si Solomon ang nagsasalita dyan, and yung my father is si David. And then nung sinabi niya, listen to my sons, yun yung mga anak niya, or yung mga generation din tayo din, pwede din yan. Okay, so wisdom is intergenerational. Ibig sabihin na ipapasa pala yung wisdom. Na ipapasa pala yung truth. Hindi lang pala nag-i-stay sa atin. Natutuwa po ba kayo na pwede natin ipasa yung salita ni God? Yes. Okay, so si God po, He is concerned with our generational legacy. Ibig sabihin, concern ni God yung generation natin. Hindi siya concerned lang sa atin. Si God, concern na concern sa mga anak natin, sa magiging anak ng mga anak natin, sa magiging anak ng mga anak ng mga anak natin. Aren't we glad, no? Pag sinabing generation legacy, gusto ng Diyos na yung bawat henerasyon mag-flow yung kanyang salita, yung faith, yung wisdom, yung truth niya. Okay, paano ba yun nangyayari? This only happens when we teach or pass on. Nangyayari lang yung generational legacy kung tinuturo siya at pinapasa. Hindi pwedeng mangyari or maipasa ang truth kung hindi tinuturo. Okay, so kailangan ituro mo siya bago siya maipasa sa iba. Sabi niya sa Deuteronomy 6:6-7, sige, lahat ng anak, yung mga young people, pakibasa, ready, go. These commandments talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Yes, sabi niya dito, sabi ng Diyos, these commandments, hindi lang to sa mga magulang, no? Pati kayo someday magiging magulang din.
So sabi niya, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Makikita niyo po dito yung mga verbs na impress, talk, ano pa? When you sit, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Indirect or direct teaching, sabi niya, na yung mga commands ni God, ipapasa natin sa ating mga anak, no? Para sa mga magulang to. Yun yung proseso ng intergenerational wisdom or yung generation legacy, magkakaroon ng pundasyon kung maituturo siya. Sabi niya dito, a single generation is a life. Alam niyo po yan, pag tayo, isa ka lang, it's a life. Pero pag may dalawang generations, it is a relationship. 3 generations, lola, anak, apo, is a proven tradition. 4 is a legacy. Paano po yan nangyayari? Psalm 78, sabi po niya, verses 5 to 8, He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel. Tingnan po natin to ha. Si God, grabe yung concern niya, yung heart niya sa bawat generation. Sabi niya dito, which He commanded our forefathers to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Ilang generations po yun? Naka-5 po yung generations na yun, di po ba? So what is our mission? Our mission is to pass the baton of wisdom. Ayan, meron na akong baton. Ipapass po natin yung baton. Yun po yung ating mission, to pass the baton to the next generation. Pero ang problema, maybe iniisip, wala pa naman akong anak, wala pa naman akong hindi pa naman ako nag-aasawa, no? Single pa naman ako, or kung hindi, wala pa naman kaming anak. Pero you know what? Ang mission po natin, whether may anak ka or wala, our mission is to pass the baton of wisdom. Pero paano? Okay, this brings us to our theme, heart at work. Sa Proverbs, may 3 verses po tayo dito. Proverbs 4, 21, and 23. Titignan po natin dito, paano nga ba na ipapas, or paano nga ba yung teaching nangyayari? Okay, di ba? Remember, may papasa mo lang yung truth kung ituturo mo sa next generation. Yes. Pero, paano mo ituturo? Dito po nagtatrabaho yung puso. Okay? Kaya po heart at work. Tingnan natin, alam niyo po ang puso, hindi lang po yung place, hindi po yun parte ng katawan ng tao na nakakaramdam tayo ng emosyon. Part po yun. Pero, ang puso po is the control center of entire human being. Okay? Control center po siya, ibig sabihin, lahat ng gagaling doon. Okay? Nandun yung isip natin, yung mind, nandun yung reasoning natin, kaya tayo nakakapag-rason, nandun yung decision making natin, kaya po tayo nakakapag-desisyon, nandun yung emotion natin, yung seat of desire natin, joy, fears. Okay, so, passing the baton, we need to make our hearts work. Okay, so kailangan natin pagtrabahuin yung puso natin. Sige, sabihin mo dyan sa puso mo, magtrabaho ka. Wag puro feeling. Wag puro sa mga young people, hindi ito yung love at first sight, no? Hindi ito yun, no? Ito yung hard work towards God's Word. Ano ba yung gagawin natin para maipasa? Sige, ready na po kayo? Una po sa Proverbs chapter 4, verse 4. Yan. Sabi niya, He taught me and said to me, let your heart hold fast my words and keep my commandments and live. Let your heart hold fast. Sino po ang gagawa nun? Yung heart. Ibig sabihin, ang ibig pong sabihin ng hold fast is tamak. Yan. Meron po tayong 3 pag-uusapan. Kapag nanganak po kayo sa mga gustong manganak something, pwedeng tamak ang first child niyo. Tapos mamaya tingnan po natin. Pag sinabing tamak, ibig sabihin to grasp or the physical act of hand wrapping around an object. Okay? Physical act of hand wrapping around an object. So imagine your heart grasping something. Grasping the Word of God. Okay? Pag sinabing grasping, alam niyo po, it is a commitment to obey. Ibig sabihin, si David po, sinabi niya yung salita ni God, di ba? Si Solomon narinig niya. Pero, kung hindi siya magtatamak, hindi niya i-grasp yung word na yon, hindi siya magko-commit to obey,
magre-remain lang yun sa kanyang tenga. Yes. So, kailangan yun, commitment to obey, hindi lang obey. My commitment to obey. Okay, it's a choice, no? It's not a chance to get wisdom. Hindi po yung chance na, ay, nagkataon lang, hindi. It is a choice to get wisdom. Choice po yun. And kailangan po doon ng commitment to obey. Okay? And paano ba yung nangyayari? So, ano ba yung tamak moments? Kailan ka ba nagkakaroon ng tamak moments? Meron ba kayong eureka moments? Yung bigla na lang, aha! Ganon? So, meron din tamak moments. Ang tamak moments po, ito yung mga moments na ikaw, no, panghahawakan ko itong salita ng Diyos. Okay, kailan yung nangyayari? Combination po yun ng conviction plus will. Okay, sige, explain po natin. Yung will po, parte po yan ng puso. Yung will. Yun yung decision making mo. Yung magdi-decision ka. Pipili ka. Pero hindi enough yung pipili ka. Kailangan mo yung conviction. Okay, ano yung conviction? Ang conviction po, hindi po konsensya. Iba po ang konsensya sa conviction. Ang konsensya, alam mo lang yung tama at mali. Ang conviction, nanggagaling po yun sa Holy Spirit. It's a Holy Spirit-driven awareness of truth, sin, and righteousness. Paano ka nako-convict? Halimbawa, naalala ko po noon, nung one time I'm working in a Christian school. One time, wala akong nagsa-Sunday school na po ako na nagtuturo na ako ng bata. One time, Sabado na ganyan, Sunday na, hindi pa ako nakaka-print ng worksheets ng mga bata, ng coloring sheets nila. What I did, pumunta ako sa office, nandun ako sa school that time, to prepare din yung para sa Monday. Kinuha ko yung bond paper ng school, nilagay ko sa printer, doon ako nag-print. Hindi yung school work, hindi yung school-related activity. Pang Sunday school ko yun. And alam nyo, that was the first time na grabe yung conviction ng Holy Spirit sa akin. Hindi ako nakatulog. Alam niyo po yung, Chesa, hindi yan Sunday school related. Bakit mo ginagamit yung bond paper ng school? Alam niyo, that conviction was so strong. Hindi lang po yung konsensya because I know it's coming from the Lord. And alam nyo, wala akong choice. Hindi yung walang choice, pero I have to because that's a strong conviction. Yes. Pumunta ako dun sa director namin. Nag-confess ako, ma'am, sorry, patawarin mo ako. Hiniram ko yung, gumamit ako, hindi ko hiniram eh. Gumamit ako ng paper ng school para mag-print para sa Sunday school ko. Alam mo, nagulat siya, maliit na bagay, hindi ba? Parang ballpen lang, bond paper lang naman, hindi ba? Pero it's a conviction. Okay, conviction, kapag yung conviction ay nanggagaling yun sa Holy Spirit, hindi yun nanggagaling sa ibang tao. Hindi yan nanggagaling sa magulang mo. Kahit anong galit ng magulang mo sa'yo, kahit anong pagsasabi nila sa'yo, hindi yun pwedeng maging conviction kung nanggagaling lang sa kanila. Yung words, yes. Yung truth, yes. Pero kung hindi ka i-convict ng Holy Spirit, kung walang Holy Spirit sa'yo, hindi walang conviction. Wala kang awareness na ito kasalanan. Okay? Once you have the Lord Jesus Christ, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, remember, young people, mothers, fathers, tayo po kung walang Jesus sa puso natin, walang Holy Spirit. Right, yes. Konsensya lang meron sa atin. And ang konsensya, depende sa'yo kung susundin mo o hindi. Okay? Conviction is a Holy Spirit-driven awareness. Pero it does not end there kasi kung conviction lang ang meron sa'yo, no? Magiging legalistic ka lang. Ibig sabihin, you follow the rules, pero yung grip mo, hindi matatag kasi walang conviction. Ulitin ko, parang nalito ako doon. Okay? Kung walang conviction, naririnig mo lang yung salita ni God, pero hindi ka nagko-commit to obey. Okay? Ngayon, yung will mo naman, it's the function of the heart where you make decisions, choices. Halimbawa, may conviction sa'yo. Kailangan mo yung will, yung parte ng puso mo at utak mo para pumili na susundin ko to. Yes. Okay? So, conviction ng Holy Spirit at yung decision mo, pagko-combine mo para magkaroon ka ng tamak moments. Okay? Para yung pag-grasp mo sa salita ng Diyos, magiging matatag. Okay. Now, paano ba yan ginagawa?
Okay? Una, yung make a pre-decision. Ibig sabihin, pag pre-decision, bago pa mangyari yung isang bagay, mag-desisyon ka na. Halimbawa, the next time na wala akong coupon ban, I will, kahit anong mangyari, hindi ako kukuha ng papel. Nakuha niyo po yan? Hindi pa nangyayari yung isang bagay, nagdi-decision ka na. Yes. Pre-decision po yun. No? The next time, ayain ako ng mga barkada ko na mag-vape. I will. Anong gagawin mo? Dahil sinabi ng salita ng Diyos. The next time makakita ako ng hindi magandang panood doon sa Facebook ko, I will. Anong gagawin mo? Okay, so hindi pa nangyayari. Next one, may lean on God's command. Pag sinabing lean, mag-lean ka, parang yung pressure mo, yung weight mo, doon nakasalalay. Paano yon? I will, even if. Ibig sabihin, halimbawa, magpipray ako, kahit na hindi pa masagot yung prayer ko. Ano pa? I will trust the Lord kahit na hindi pa dumarating yung sagot. Ano pa? I will stand on what is right kahit na yung mga kaibigan ko iwan ako. Nasasabi niyo po ba yun sa sarili? Magandang sabihin po yun sa sarili natin. I-verbalize po natin. I will kahit na. Okay? Pangatlo, have an accountability person. Sabihin mo dun sa tao, I have committed to. Halimbawa, yung leader mo sa church, no? I have committed to, halimbawa, pray in the morning. Or I have committed to na mag-devotion. I give you the permission to check my journal. Kaya nakuha po yun, hindi po natin aantayin yung ibang tao or yung leader natin para magsabi sa atin. Kasi gusto mo, ikaw, ang magkaroon ka ng tamak, no, sa salita ng Diyos. Okay, so I have committed to, sabihin mo dun sa isang tao, i-check mo nga ako. I-check mo nga ako kasi ganito yung aking commitment. Okay? So sabihin nga natin, tamak. Tamak. Yan. Ano ulit yung tamak? Hold fast. Yes, hold fast. Okay. Pangalawa is, sabi niya dito, sorry, ano po. Yan. God wants a covenant and not a coercion. Yes. Amen. Gusto po niya na tayo po ang mag-decide. He does not want us to follow Him just because we were raised that way. Yes. Yung mga second generations po dito, ayaw ni God na i-follow mo lang siya kasi yung mga magulang mo, Kristiyano. Hindi po. No? Kung tayo naman first generation, God wants a covenant. No, not a coercion. Hindi po dahil magulang mo, Kristiyano, kaya ako din, then mag-follow na lang ako. Hindi po. Gusto ni God ng personal na covenant. Conviction mo at will mo. Yes. Lord, ito sinasabi mo sa akin, so pipiliin ko. Okay? God wants us to tamak His word, to exert our will, to claim as our own conviction. Sa'yo ba yung conviction na yun or sa magulang mo? Sa'yo ba yun yung conviction mo na I have to pray, I have to read God's word, I have to do what is right, I have to follow, I have to trust the Lord. Sa'yo ba yung conviction mo na yun or sa magulang mo? Or from someone else? Si God gusto niya na i-exert natin yung will natin, yung ating desisyon to claim as our own conviction, yung salita ng Diyos, sa akin to. Okay? Now, I want you to check your tamak or commitment to obey. Ang tanong po, what command of God that I tamak so tightly, that I hold fast, that I choose to suffer loss rather than let it go? Meron ka na bang isang salita ng Diyos na pinangahawakan mo na kahit mawala or masira or magkaroon ng gulo, hindi mo siya bibitawan? Meron na ba? Then panghawakan mo yun, no? Pangalawa po, sa Proverbs 4:21, yan, pangalawa na po ito. Sabi niya, do not let them out of your sight, keep them within your heart. So ang word po is keep them within or keep within. Ano ba ibig sabihin ng keep within?
Sa Hebrew word po, ang pangalan niya, Betok. Ayan, no? May pangalawang anak na kayo. Sayang, binaya kasi no, magandang tamak, tapos Betok pag may pangalawa. Okay, Betok. Pag sinabing Betok, it is the innermost part, centrality, or core. Ibig sabihin, ito yung puro lalaki daw ito. Yes, okay. Innermost part of your heart. Centrality, pinaka-gitna, pinaka-core. Ang ibig sabihin ng keep within is to internalize. Internalize the truth. Halimbawa, narinig mo yung salita ng Diyos, internalize it. Paano ba mag-internalize? No, pag sinabing internalize, hindi lang siya surface memory. Yung parang, ay, naalala ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Hindi lang po ganun ang internalize. Hindi po surface na memory. Kundi, mula sa surface, papasok sa loob. No? Kapag kung ano yung nasa loob ng puso natin, sa pinakakaloob-looban ng puso natin, maglilik po yan sa emosyon natin, sa behavior natin, sa mga salita natin. Kaya kung meron po tayong mga behaviors na paulit-ulit, malamang nanggaling po yun dun sa pinakaloob. Ano ba yung nasa loob? Okay? Ano ba yung pinaka nasa loob? Okay, so it's not just about memory, but about centrality. Ano ba yung nasa center ng puso? Okay? So from the surface to the core, ibig sabihin yung internalize the truth. I-internalize mo yung truth. Hindi lang po ito yung simpleng meditation. Hindi lang po ganun yun, no? Pag sinabing internalize, paano mo malalaman? Okay, merong tinatawag na betok moments. Yan. Ano ba yung mga betok moments? Di ba kanina, sabi natin, yung sa part ng puso natin, yung will. Ngayon naman, ang ginagamit natin, intellect. Ibig sabihin, pag sinabing intellect, a place in your heart where you think, reason, and store wisdom. Ito yung, kumbaga, computer, ito yung, ano bang tawag dito, kuya? CPU. CPU ng iyong puso, ng iyong isip. Okay? Diyan, kinocombine mo yung lock gaze. Alam mo yung lock gaze? Sa Tagalog, titig. Tinititigan mo. Sino na dito natitigan ng crush mo? Diba, the more na tinititigan mo, the more na na-in-love ka, diba? Tama ba po? Ay, sa mga mag-asawa na lang ang tanungin ko kasi mga bata. Tama mo ba, Kuya Tek? The more na tinititigan mo the more na na-in-love ka, diba? Tama po ba? So, the more titig, the more na nakukonsume ka. Correct? The more na titig, the more na admire mo. Correct po ba? The more na titig, nakikita mo yung detalye. The more na nakatitig ka, the more na nakikita mo yung bawat detalye sa isang tao. Paano pagsalita ng Diyos, di ba? May lock gaze, yung bang nakatitig ka doon, plus yung storage ng heart mo, ibig sabihin, habang nakatitig ka sa salita ng Diyos, nai-store siya doon sa iyong puso. So pag kukombining mo yun, ibig sabihin dito, minsan sa ating buhay po, everyday, na-try nyo na po bang devotion, tapos mamaya yung cellphone nyo naka-open dun sa sa may, let's say, Bible app. Pero mamaya yung Facebook mo, mamaya hindi mo na namalayan, nasa Facebook ka na, 30 minutes ka na pala doon. Kapag nangyayari, pag sinabing lock gaze, or babalik ka, ifo-force mo yung sarili mo na bumalik doon sa salita ng Diyos. Sabi niya dito, lock gaze, it's looking at the truth consistently, forcing yourself back to get back to gaze at God's Word. Halimbawa, kaya kailangan namamalayan mo yung awareness mo, dapat malagi kang aware. Yung malay mo, nandun yung kamalayan mo. Okay? Presence of mind, no? Na kapag, dali lang, napas Facebook na lang, balik na ulit ako sa salita ng Diyos. Okay? Hindi ka po magsuswerve sa right or sa left, kundi tititig ka sa salita ng Diyos na kapag namalayan mo, wait lang, iba na yung sinasabi ko, hindi na ito, tama. Balik ka sa salita ng Diyos. Kami po sa Pag-asa, alam niyo po, very, tawag nito, very tempting po yung mag-rely ka sa humanistic view. Hindi naman po kasalanan yung mag-aral ka ng psychology o pag-aralan ng psychology.
naniniwala po ako, most of the things na researches no ng science, gifting yan ni God para mas maintindihan natin, no? Yeah. Kasi coming from the academe, nagagamit mo yun as a tool. Pero, minsan, kapag ano po kami sa mga children in crisis, meron yung, or sa mga seminars na ganyan, meron yung time na may mga teachings na hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, man is good, born good, parang ganon. Sa salita ng Diyos, hindi. We are born sinful in nature. Tama ba? Yes. So, alam niyo po yung, minsan, pag hindi ako aware, wait lang, doon ka maglilin, doon ka pupunta. So, kailangan kong bumalik ulit, ano ba yung sabi ni God? You be aware, ano ba yung tinuturo? And minsan, sabi ko, Lord, yung prayer na lang namin, Lord, wag mong hayaan na yung gospel is hindi yun yung maging sentro ng buhay namin. Hayaan mo na yung gospel maging sentro para kahit na anong teachings, hindi ka mawawala. So, kailangan mo yung locked gaze. Titigan mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Huwag kung ano-anong tinititigan mo dyan. Huwag kung sino-sino. Sige, sabihin mo po. Yes, titigan mo yung salita ng Diyos. No, paano? Okay, paano ba yun? Pagtitig sa salita ng Diyos, tapos may i-store siya sa loob. Ganito yun. Para siyang baka. Okay, chew the cud. Pag sinabing chew the cud, ginagamit po ito sa proseso ng pagkain ng mga baka. Okay? Pakipunta dun sa yan. Ganyan siya, itsura ng baka. Sino pong may baka sa inyo? Di ba maraming baka? Di ba? Ang ginagawa nila, okay? Kukuha ng kakain na grass. Tapos, alam niyo po ba kung ano yung nakain nila? Hindi po sila kukuha ng kukuha. Hindi. Kung ano yung nakain nila, ichuchu nila, balik ka po dun sa ano. May repetitive grinding. Ibig sabihin, halimbawa na ilagay na nila sa throat nila, ibabalik ulit nila yun dun sa labas, tapos ichuchu ulit nila. Tapos babalik ulit, ichuchu nila ulit. Hanggang maging bits and bits of pieces na lang siya. Hanggang ma-absorb ng kanyang digestive system yung pinaka, yung pinaka na bits of pieces, no? Na nag-grind. So it's about repetitive grinding. Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Basahin mo, di ba? Tapos ulitin mo ulit na basahin. Mutter it under your breath. Nasubukan niyo bang magsalitang mag-isa? Yung bang dahil sa galit mo, nagsasalita ka na ng mag-isa? Tama po ba? Yung sama ng loob mo, nagsasalita ka na ng mag-isa? Parang ganun. Yung salita ni God, yun yung sasabi-sabihin mo, ulit-ulitin mo. Mutter it under your breath. Chew on it while working. Habang naghuhugas ng pinggan, habang naglalaba, habang naglalakad, habang nakaupo, habang nag-work, habang nasa school. Chew the cud, paulit-ulit, kahit isang verse lang po yan. Paulit-ulit hanggang yung surface, papasok na siya sa loob, hanggang ma-internalize mo yung salita ni God. Kaya ano pa? Paano pa? Categorize it. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-stay doon. Dapat i-categorize mo parang library. Itong verses na to, pag dumating ang panahon na ako'y financially unstable, ito yung word niya. Pag ito, may problema sa family, sa mga anak ko, ito yung word ni God. Pag ito, may problema sa ganitong crisis, sa ganitong area, ito yung word ni God. And alam niyo po ang nangyayari? Pag crisis, madali na lang siyang hugutin kasi nandun na. Kuha niyo po yun? Yes. Madali na lang siyang kunin kasi nandun na, available na sa loob. So kapag darating yung crisis, kukunin mo na lang, huhugutin mo na lang. Okay? Naalala ko po na yung verse na ask and it shall be given to you, seek and you shall find. Many times po sa ministry, talagang kulang yung meron yung time na titignan ko yung wallet ko, talagang sagad. Alam niyo po yung mamamalengke ka, no? Malengke ako na ganyan, nasagad, ang natira na lang pamasahe mo. Meron pa yung time, piso na lang yung natira sa wallet mo. No? And many times, nangyayari yun. Paano kapag wala kang naimbak na salita ng Diyos sa puso? Anong pwedeng mangyari? Magre-reklamo, magagalit kay God, maiinis kay God. Hanggang matrain ka na, mag-ano ka sa salita ng Diyos, internalize it para kapag dumating yung time na crisis sa buhay mo, uhugutin mo na lang. Alam mo na yung gagawin mo. Okay? And one time nasa jeep ako, alam niyo, bigla na lang sabi ko, Lord, salamat na lang at meron yung verse na yun. Ask and it shall be given to you. Lord,
nag-a-ask ako kahit nakikita ko piso na lang yung nasa wallet ko. Okay? So, categorize God's Word by life situation. Ano pa? Personalize it. Okay? Use the I or put your name in the verse. No? Sabihin mo sa sarili mo. No? I am wonderfully and fearfully made. Jessa, you are fearfully and wonderfully made. Huwag po natin i-internalize yung mga ibang salita. Halimbawa, sinabi ng ibang tao sa atin, ay ganito ka, wala kang kunyari, wala kang silbi. Kaya, huwag yun ang internalize natin. Ang internalize natin yung salita ni God, i-personalize po natin. Hindi ako ito, or ako ito sa salita ng Diyos. Okay? Put your name. So when you read God's Word, i-practice niyo po yung putting your name. Remember, I think we did that one time, no? For Jessa is God's workmanship created in Christ Jesus for Jessa to do good works. Hindi po yan magiging internal kung hindi po natin ipo-personalize. Kaya po kailangan i-personalize natin yung verses natin. Kahit sa prayer po natin. One time po, meron akong counseling na bata. And ang issue niya, anger issues. Tapos, at the end of our session, nag-pray ako. And then, ang pinag-pray ko sa kanya yung verses. I think familiar siya sa some of the verses, no? Tapos sabi niya sa akin, ano na yung prayer ko? For you, Jeremiah 29:11, yung, for I know the good plans I have for you. For Lord, you know the good plans you have for, tapos pangalan ng bata. Tapos pagkatapos ng prayer, sabi niya, Ma'am, pwede pa lang maging prayer ang word ni God? Sabi niya, oo naman. When we pray, we use the word of God. Let it speak in our prayers. Personalize it. Okay po? So yan, personalize the word of God. Okay, pangatlo. Ay, hindi pa pala. So, paano tayo mag-check? Sige, let's check our bitok. Sige. I-check natin yung internalization natin ng Word of God. Ito po yung tanong. If crisis were to shape my life today, halimbawa, aabutan ako ng crisis ngayon. Ano yung dalawang default truths or ano yung dalawang truth na lalabas sa puso ko or huhugutin ko na nandun na? Kung merong crisis sa buhay ko, ano kaya yung dalawang truth ni God na huhugutin ko sa buhay ko? Okay? Mula sa puso ko. Okay, Proverbs, next one, last one, Proverbs 4:23. Lastly, sabi niya, guard your heart, for it is the wellspring of life. Guard it. Ano bang Hebrew word ng guard it? O, maganda. Natsar. Oh, may kapatid na si Betok. May bunso, si Natsar. Okay. Natsar. Ano ibig sabihin ng Natsar? It's to guard, protect, maintain, or block. Okay? Above all else. Anong sabi niya dyan? Ibig sabihin ko, guardyahan mo, proprotektahan mo, i-maintain mo, or ibablock mo. Bakit? Ano yun? Ano ibig sabihin doon? Ikaw guardya mo yung meron na sa'yo, at ibablock mo siya from those elements na hindi dapat pumasok. Okay? Ibig sabihin, yung puso natin, parang reservoir, parang dam. Kung ang buklaw dam. Reserve po yun. Reservoir po yun. So, kung ano yung internalize natin, sabi mo sa katabi mo, kung ano yung in-internalize mo, sige, pakikidag yung katabi mo kasi may mga naantok na eh. Yan. Sabihin mo, kung ikaw, in-internalize mo, meron kang reserve. Yes. Kung wala kang in-internalize, wala kang igagwardya. Tama po ba? Kung wala kang kayamanan, meron ka bang igagwardya? Meron ka bang igagwardyahan? Wala, kasi wala kang iniipon. Wala kang vinalue. Walang something that you treasure. Okay? So, sabi niya, guard your heart, for it is the wellspring of life. Pag sinabing treasure, it is something that you treat above all else. Ibig sabihin, sa lahat-lahat ng mga to, ito yung pinaka-importante. So, sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, itong salita ni God, pinaka-importante sa akin. That is something that you will guard inside your heart. Okay? Anong itsura nun? Parang isang guard na nandun sa wall, bukas na bukas ang mata, hindi natutulog. May shifting naman, don't worry. May night shift at saka tumitingin siya ng papasok, okay? Making sure na walang makakapasok at making sure na hindi, walang kukuha doon sa nasa loob. Okay? Paano po ba? Sabi niya sa 2 Timothy
1:14. Yan, sabi niya, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard the good deposit that was entrusted to you. Sige, tanungin mo yung katabi mo, anong meron dyan, anong deposito dyan sa puso mo? Okay, anong meron dyan sa puso mo? Meron ka bang strong identity? Nandyan ba yung strong conviction? Nandyan ba yung peace? Nandyan ba yung joy? Karamihan po no, kapag nakipag-usap po kami sa mga tao, sabi nila, basta ginagwardyahan ko yung aking peace. I want to, ano yung word na yun na uso ngayon? I want to protect my peace, sabi nila. Kaya hindi nila ako makipag-usap sa tao na yan, no? Okay? Ibig sabihin, gusto mong protektahan ano yung nasa loob mo. Pero ang tanong, ano ba yung nasa loob? Ano ba yung nandun sa loob? Ano yung meron na sa'yo? Identity? Si Jesus? Ano pa? Yung joy? Ikaw ba yung tao na may integrity? Na kahit anong sabihin nila, ako ito? That is something that you have to guard, pero kailangan kang maging aware. Kailangan aware ka muna, ano ba yung nasa akin? Kasi kung hindi mo alam, hindi mo magagwardyahan. Tingnan po natin. Okay, ano ba yung not-SAR moments? Paano malalaman yung not-SAR moments? Kanina sa, ano na po yung una? Si? Tamak, di ba? Ginagamit mo doon yung iyong decision, no? Decision making. Okay, yung iyong will. Si Pito, ginagamit mo doon yung memory, yung storage. Pero kailangan ng, tawag nito? Kailangan ng internalization or lock gaze. Ngayon naman, si Natsar, kailangan mong gamitin yung parte ng puso mo kung saan nagdi-desire, nagva-value ng bagay, yung nai-in-love na part ng puso mo. Ito yung part na may affection. Ito yung gagamitin mo naman dito. Kasi kung ano yung vina-value mo, or binibigyan mo ng importante, yun ang gwagwardyahan mo. Tama po ba? Tapos, i-combine mo yan sa guarding. Kaya ano po yung sabi niya dito? Valuing is part of your heart that values, desires God's truth or wisdom above all else. Ito yung parte na nai-in-love. So, ibig sabihin, ito yung parte na kung saan mamahalin mo yung salita ng Diyos at yung kanyang wisdom. Guarding naman, it is the defensive action that keeps the good things in and blocks the bad things from entering. Meron ba yung times na hindi natin nagagwardyahan yung mga sarili natin? Maraming mga times po, kailangan po nating bantayan yung behavior natin. Ibig sabihin, yung behavior po natin sa labas, yung mga nilalabas ng bunganga natin, sinasabi ng bunganga natin, ginagawa ng ating katawan, yun po, yung pinagkagalingan po nun is yung nasa loob. So, paano mo malalaman na yung nasa loob, hindi na tama? Yun ay, minsan, kailangan mong tignan yung mga sinasabi natin at yung ginagawa natin. So, i-check natin, hindi yung ginagawa ng iba. I-check natin yung ginagawa natin. Ano ba, nag-change yung behavior mo. Nag-change yung relasyon mo sa isang tao. Kailangan mong tignan, bakit ano bang nangyari sa loob? May hindi ba ako nagwardyahan? Baka pumasok na yung anger, baka pumasok na yung bitterness, baka pumasok na yung maling pag-iisip. No? So, sabi niya, it's a defensive action that keeps good things, no, in and blocks the bad things from entering. So kahit na may good deposit po tayo, pero kung pinapasok po natin yung mga bad elements or bad things sa buhay natin, values, then ang reserve po natin, yung reserve natin, mapupoison. Kaya ibig sabihin, hindi na siya ganun kaklaro, kaklear, poisonous na po siya. No? So paano ba natin ito gagawin? Okay. Una, yung build strict boundary walls around your eyes and ears. Diba kanina sabi natin mag-pre-decision ka, ngayon naman mag-decision ka, ano ba yung papanoorin ko lang at papakinggan ko lang. Long time ago, nung ako ay 16-year-old, nag-decide po ako sa sarili ko na hindi ako makikinig sa chismis at hindi ako mag-chismis. Dahil yun sa isang pangyayari. Kaya kailangan mong mag-decide
ano yung papakinggan mo, ano yung titignan mo, or ano yung titignan mo, or babasahin mo, or papanoorin mo, mag-decide ka. Okay? Kasi pag hindi ka nag-decide, wala kang boundary kahit anong pwedeng pumasok. In and out na lang yung mga good and bad sa buhay mo. Mas po yan, nakakatakot po yun. Kasi, mukha siyang good pero bad siya. Mukha siyang bad na good, hindi mo na maintindihan. Kaya, mas maganda po, mag-decide po tayo, ano ba yung aking papakinggan, ano ba yung aking babasahin or titignan. Decide what you want to hear and what you want to see. Next one is active repentance. Yan. Pag sinabing active, wag po natin tagalin ng 1 taon bago tayo mag-repent. Yes. Di ba po, sa wall, kailangan mong mag-inspect. Inspect mo yung wall from small cracks. Don't ignore sin. Pag may maliit po na kasalanan, huwag po natin i-ignore. Huwag po natin hayaan na, di bali, wala namang nakakita. Di bali, matagal na yon. No? Inspect your wall from small cracks. Sa isang country po, I think that's hindi po ako nagkakamali, Poland, ata, mas mataas po yung water level kesa sa land level nila. Hindi ako sure sa country po, mas mataas yung water level kesa sa lupa. So, nag-build sila ng wall doon, okay, along the sea coast, para hindi siya papasok doon sa lupa, sa lupain at ipa-flood yung buong area. So, ang ginagawa nila is to inspect every cracks. So, every citizen doon sa country na yon, kailangan nilang maging aware, bawat isa, hindi nila papabayaan. Pag may crack silang nakita, hindi nila papabayaan, hindi nila i-ignore. And one time, merong isang boy na naglalakad siya doon along the wall, tapos nakita niya may crack doon. And wala siyang kasama, wala siyang anybody to help him. So, ang ginawa niya, doon sa maliit na crack, nilagay niya yung kanyang hintuturo. Okay, nilagay niya doon. And then, para hindi yung crack, hindi mag-spread yung crack. Alam niyo po, buong magdamag siya doon. Hinawakan niya yung crack na ganyan, nilagay niya yon, yung hintuturo niya, para hindi lumaki yung crack. Buong magdamag siya doon. And the following morning, nung hinahanap na siya ng mga tao, nakita nila na, ay, hinawakan pala niya yung crack na yun para hindi mag-crash yung buong wall. It's like that, no? Yung sin po na maliit, kapag ina-ignore po yun, lalaki po yun. So what we do is to do active repentance. Mahirap minsan, it takes courage to speak up. It takes courage na magsabi yung kamali natin, di po ba? Ang hirap-hirap po, masalo pa kung tayo magulang, tama po. Masalo kung tayo mga nanay at tatay, ang hirap umamin. Gusto nga natin minsan, ikaw mag-sorry. Tatang po yan, di ba? Mag-sorry ka, pero tayo, ang hirap-hirap umamin ng isang bagay na mali natin. And yun po yung kailangan po nating aralin. Hindi pa po tayo perfect, pero kailangan po nating pag-aralan na maging active yung repentance natin. So, ganun din po yung treatment natin sa maliliit. Wala naman kasing maliit, malaking kasalanan. Kasalanan pa rin yun. Pero, wag po natin ignore kahit gaano sa tingin natin or tingin ng ibang tao maliit. Mag-active repentance po tayo para hindi po natin ahayaan na mag-crash yung wall natin at pumasok yung mga hindi magagandang mga bagay sa buhay natin. Okay? Next is spot the threat. Okay, kung kayo po sundalo, alam mo, kung ikaw nag-guard, alam mo kung yung parating is may threat siya. Okay? So, ibig sabihin nito, identify your personal warning sign. Halimbawa, bigla ka na lang, no? Lumaki na lang ulit agad yung mata mo, tapos galit ka na pala, warning sign yun pala. Or kung hindi, bigla ka na lang nanahimik, pumasok sa kwarto mo, hindi ka na nakipag-usap, warning sign pala yung mga yun. So, kailangan maging aware ka sa sarili mo. Ano bang nangyayari kapag may kaaway akong to, or may nangaaway sa akin, or may nagagalit sa akin, or nagagalit ako, ano ba yung warning sign sa akin? So, kailangan po, maging aware tayo doon.
ay wait lang. Alam ko na magsasalita na naman ako ng masama kapag ganito ang nangyayari. Anong warning sign mo? Okay? Binigay ng Diyos ang ating isip, utak, puso para sa atin. Ginagamit yan ni God para tayo, yung wisdom na meron si God is ma-internalize natin, magwardyahan natin, ma-hold natin tightly. Okay? When you guard your heart, you are protecting the quality of life. Pag ginagwardyahan mo yung buhay mo, yung puso mo, you are protecting the quality of your life. Okay? Paano ba natin i-check yung ating natsar? Okay, ito po yung tanong. Ano yung mga thoughts, feelings, and ideas do I have today that I need to guard myself from? Meron bang mga bad thoughts or mga negative thoughts or feelings or ideas na pumapasok sa heart mo or nararamdaman mo? What is that? Is that a threat? Or is that something na kailangan mong i-repent? Or is that something na kailangan mong ilagyan ng boundary? Bakit po ito kailangan? Kasi tayo po, kapag hindi po nag-work yung heart natin for the next, doon sa salita ni God, doon sa wisdom, we cannot pass it to the next generation. So, ibig sabihin, when we receive the Word of God, anong gagawin natin? We have to tamak, we have to betok, we have to natsar, para ipapasa natin sa next generation. Ikaw naman na next generation, what will you do? You have to tamak, you have to betok, you have to natsar. Tatrabahuin niya ng puso mo. Para sa Deuteronomy chapter 6, sabi niya, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Tatrabahuin ng puso mo yon. Wala pong next na verse dyan, di ba? Ang sumunod na verse is yung action agad, yung passing. Ano po yung nangyayari? Yun po yung, before you pass it, doon po nangyayari yung natsar, yung tamak, yung betok. Okay? Hindi po niya sinasabi dyan, pero yung hearts po natin, kailangan trabahuin yung commandment na yun ni God. Para we can impress them on our children. We talk about them when we sit at home, when we walk along the road, when we lie down, when we get up, para hindi lang ikaw ang generation na maliligtas. Yes, amen. Sino po dito yung may prayer na, Lord, first generation ako pa lang ang Christian sa family ko. Hindi pa Christian yung mga parents ko or yung mga anak ko, ako pa lang. Lord, ako pa lang. Sino po nagpipray sa inyo ng salvation para sa mga next generation? Then, you have to tamak, you have to natsar, you have to betok, you have to hold on or grasp it, you have to internalize it, you have to guard it. Para yun po yung ipapasa natin. Why don't we stand po ngayong umagang ito? And then, as we meditate on the Word of God, tayo po tayong lahat. As we meditate doon sa salita ng Diyos, I want you to think of not only your generation. I need you to think not just about your generation, about yourself. Can you think about the next generation to come? Can you think about yung previous generation? Can you make an assessment sa family line? Can you make an assessment sa generation mo? Sa generation ng mga anak mo? Sa next na generation? Ano yung prayer mo? Ano yung prayer mo para sa kanila, para sa next generation? Lord, ang prayer po namin is that, Lord, we want to hold on to the wisdom, to the truth na tinatanggap po namin ngayon, sa mga salita mo na napapakinggan namin, Lord. And we want it to be passed on to the next generation para sila, they will also follow you and not be stubborn and rebellious.
Lord, we want our next generation to obey your word, oh God. Lord, we want the next generation, Panginoon, yung mga anak po namin, Lord God, yung mga anak namin to follow your steps, Lord God, to follow you and obey you, Lord. This is our prayer, Panginoon, for them. But Lord, our heart matters today. Lord, search our hearts, oh God. We pray, Father God, Lord, if we have treated your word, Panginoon, na pinapasantabi lang namin, hindi namin pinabasa, Lord God, hindi po namin pinapahalagaan. Lord, we pray, we repent from those things, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, and from this day on, help us, Lord, to desire your word. Help us, Lord, to love your word above all else, oh God. Help us to store your word in our hearts, oh Lord. Linisin mo po yung puso namin from anything, oh Lord, para sa ganun may paglalagyan po yung salita mo sa puso namin, oh Lord. So that those things in our heart will overflow, and that overflow will touch the next generation, oh God. Lord, we are not yet, Lord, hindi pa po kami, Panginoon, na marami po kaming mga pagkukulang, oh God. But we pray, Lord, you help us, oh God, to just pursue righteousness. Help us to pursue wisdom. Help us to pursue truth, oh Lord, in our lives. Help us, Lord God, in our daily lives to internalize your truth. Father God, we pray in the name of Jesus, Lord God, Lord, i-align niyo po yung aming mga puso sa iyo. Can you dedicate this time to pray for yourself, for your own hearts? Thank you, Jesus. And as we sing yung Dakilang Katapatan, can we make this a prayer for the next generation? This time, can I ask kung kayo po families or you have your children with you right now, pwede po bang magkakasama po tayo? Fathers, mothers, children. Kung wala ka pong family pa dito, can you join with others? I-adapt na lang po natin. Can you go near to your children, to your family members, and then pray as we sing this song together? We start praying for our children. Start praying for your family members.